Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa dual pricing. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabi nating dual pricing at kung sakaling gagamitin to ng isang organization, anong dapat niyang gawin pagkatapos? Okay, sige, start tayo. Let's go! Ayan, so ang pag-uusapan natin ay dual pricing. Okay. So, ang dual pricing, isa siyang paraan kung sakaling hindi magkasundo ang dalawang segment sa transfer price ng bawat isa. So this is another way of reducing the difficulties in establishing a transfer price between segment. So way of reducing difficulty in establishing transfer price. So, halimbawa, hindi nagkakasundo yung dalawang segment sa negotiated pricing. Kasi 'di ba, ang negotiated pricing ginagamit kung hindi magamit yung cost-based, hindi rin magagamit ang market-based. So yung dalawang segment magne-negotiate, dadaan sa isang bargaining process, tapos yun, kung ano yung pagkasunduan nila. Eh what if hindi sila magkasundo sa transfer price ng bawat isa? So imbis na arbitrary pricing ang gamitin, dual pricing ang pwedeng gamitin. So ano ba tong dual pricing? So isa siyang arrangement from the term itself, dual, bawat segment pwede siyang gumamit ng kanyang transfer price. Okay, halimbawa, si selling segment, ang pinili niyang transfer price na gagamitin ay market-based o kaya naman negotiated market price. So, si selling segment, ang gagamitin niya, halimbawa, si selling segment, ang kanyang gagamitin, market-based market-based o kaya naman negotiated market-based or market price. Tapos si buying segment, ang gagamitin niya, cost-based. So, dalawang klaseng transfer price ang ginamit ng tig-isang segment. Kasi doon sa cost-based, pareha silang cost-based ang gagamitin. Market-based, pareha silang market-based ang gagamitin. Negotiated price, hindi sila magkasundo sa market, I mean walang substitute sa market, hindi rin nagkasundo sa cost-based, negotiated na ang ginamit nila. So pinag-usapan na lang nila kung anong klaseng transfer price ang gagamitin sa negotiated. Pero kung hindi sila magkasundo, ayan, pwede sila magkanya-kanya. Sasabihin ni selling, o sige, market-based ang gamitin natin. Si buying segment, o tayo naman, cost-based. So, inalaw siya ng management. So, dual pricing ang tawag natin dyan. So, isa siyang klaseng arrangement, na magkaibang transfer price ang ginamit para sa selling tsaka sa buying segment. Yan. So, ire-record ni seller yung kanyang goods and or services on a market-based price. Tapos ito namang si buying, ire-record niya yung purchases at a cost base. So, everybody happy. Okay? Kaya lang, may catch dyan. Kung gagamitin mo ay dual pricing, no? Kailangan magkaroon ng internal reconciliation. Ayan. O, balikan natin yan mamaya kung ano ibig sabihin ng internal reconciliation. Ang kagandahan dito sa dual pricing, yung ganitong klaseng arrangement, si selling division, meron siyang profit margin. Tapos ito namang si buying division, minimal cost lang. Yan. Kasi nga, ah, favorable yung pricing na ginamit ng dalawang segment. Hindi siya makakasama sa bawat isa. Kaya may margin yung isa, si selling, maliit ang cost naman itong si buying. Kaya naman yun, dual pricing ang tawag natin dyan. So dahil dito sa dual pricing na to, nawawala tuloy yung problem of dividing the profit, artificial profit between selling and buying. So it eliminates the problem of dividing
the artificial profits between selling and buying. Yan. So, hindi na sila ngayon magkakanya-kanya. Yan. Kasi yung transfer price na ginamit ng bawat segment ay kung ano yung sa tingin niya magiging favorable sa kanya. So ngayon nga, ito nga yung catch. Kung gagamit ka ng dual pricing na kung saan magkaiba ang transfer price ng dalawang segment kagaya nito, market tsaka cost, kailangan magkaroon ng internal reconciliation. So itong internal reconciliation na to, kahawig niya yung parang pag nagpe-prepare ka ng consolidated statements na mayroong intercompany sales between entities. Okay? So, parehas siya dun sa ginagamit natin sa pag nagpe-prepare tayo ng consolidated statements kapag mayroong intercompany sales na nangyari between consolidated entities at an amount other than the cost. So, nangyayari itong internal reconciliation para ma-adjust. So, kailangan to adjust the revenues and cost for external FS reporting. Yan. So, kung sakaling magpe-prepare tayo ng financial statements that are used for external purposes, kailangan tanggalin natin yung kailangan alisin natin yung itong mga effect ng dual pricing na to sa pamamagitan ng isang internal reconciliation. Kasi hindi nagtutugma yung revenue na ni-record ni selling, hindi siya kaparehas ng purchases na ni-record nitong si buying. Kasi ang i-record ni selling based on market, ang i-record ni buying based on cost. So magkaiba sila. So kailangan i-reconcile para ma-eliminate yung problem na yon. Okay? So, yun. Bali, ito yung ibig sabihin ng dual pricing. Maikli lang tong lecture natin. Ang dual pricing ginagamit para maiwasan yung difficulty in establishing transfer price. At ang dual pricing, magkaibang transfer price ang ginamit ng dalawang segment para ma-eliminate natin yung artificial profits na pinaghahatian ng mga selling at buying segments. Yun nga lang, at the end of the day, kung itong gagamitin ng dual pricing ng isang organization, kailangan magkaroon ng internal reconciliation for external FS reporting purposes. So, cut natin yung lecture natin dito. No? Maikli lang ang dual pricing. And I hope may bago kayo natutunan sa ating lecture. And like yung sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi, mag-aaral mabuti. Laging tatandaan, ibang klase ka. So, bye-bye!